Humarap ang ilang mambabata sa Independent Commission kaugnay sa investigasyon sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. At live mula sa Taguig, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, sino-sino ba ang mga dumating dyan sa ICI at anong update? Ruth, isa sa mga dumating dito sa opisina ng Independent Commission for Infrastructure si dating Senadora Grace Poe kaninang umaga at ipinaliwanag niya sa mga opisyal dito kung paano yung naging proseso sa pagbuo nila ng 2025 national budget. Itinanggi ni dating Senadora Poe na kasama siya sa tinatawag na small committee ng bicameral conference na nagsagawa ng deliberasyon para sa 2025 budget. Sa issue naman ng insertion sa budget, wala naman daw masama sa pag-amyenda o pagdadagdag ng mga inisyatiba. Pero nagkakaproblema raw sa implementasyon kung saan maaring ghost project pala o pinili ang contractor at hindi dumaan sa tamang bidding process ang proyekto. May suggestion din si Poe para sa pagbuo ng mga susunod na budget. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Oo. So, I mean, it's a learning process, it's a painful process, pero sa tingin ko kailangan gawin. Present din sa hearing si Navotas Representative Toby Chanco kung saan dala raw niya lahat ng ebidensya na maaaring hingin sa kanya. Base raw sa mga lumalabas ngayon sa hearing sa Senado, naging malinaw na raw ang lahat na dati ay hindi niya mabigyan ng ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. So yung sinasabi ko nakakapagduda, bakit bibigyan mo ng biglang malaking pondo ang isang lugar na hindi naman humihingi, hindi humihingi yung congressman doon ng pondo, maliwanag kung bakit linagyan ng pondo para makuha yung 20 to 25%. Bukod sa hearing, pumirma rin ang kasunduan ng ICI kasama ang PNP para sa pakikipagtulungan sa pagsasagawa ng mga investigasyon. May kasunduan din kasama ang Philippine Institute of Civil Engineers at gayon din ang mga mayor para sa pagsasagawa ng mga investigasyon. Ruth, nandito rin ngayon sa bakuran ng ICI sina Senador Jinggoy Estrada at may nakuha rin tayong impormasyon na narito rin si Senator Joel Villanueva pero hindi pa rin natin alam kung bakit sila nandito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.